bakit wala. Pero isang biyaya po ng Panginoon. Sabi nga 2 o 3 nagkakapitol sa kanyang pangalan, nandun po siya sa ating kalagitnaan. Kaya hindi po, actually hindi po concern personal sa akin kung ilan po yung dumating. Kasi nga, ang pinupuntahan po natin dito ay ang Panginoon na sama-sama po natin sasambahin sa Espiritu at katotohanan at patuloy pong tatanggapin ang kanya pong salita na ipagkakaloob sa atin. At nandito po tayo sa Open Heaven. Ito po kasi yung team na binigay ng Panginoon sa atin po, sa ating pong mentor, na patuloy pong pinabahagi. Hindi ko agad ibinahagi ito. Later part na lang ng February, sinabi sa akin ng Lord na ito yung ibahagi mo. So, natapos na po tayo dun sa how do we know we are, ay hindi pa pala, kalahati pa, pang-apat pa lang yung natapos natin na how do we know we are living under heaven, under open heaven. Ito po yung pang-apat at ito po yung natalakay natin last week. Na unang-una, our life and ministry are empowered by the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit po, wala sa langit. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Naniniwala eh. Kasi nasa atin po siya. Nasa atin po. Wala po siya doon sa trono. Nasa atin po siya. Siya po yung naiwan. Para tayo ay patuloy na paalalahanan, mangusap. Kaya nga po kung may mga delayed obedience tayo doon sa kanyang appointed time, pumunta ka na ngayon. Huwag na Lord, bukas na lang. Ngayon, pag piniprevent ka namang umalis, personal, sa akin marami akong schedule na kailangan puntahan. Pero hindi ko sinusunod pagka ayaw niya. Hindi ko sinasabi nagdadahilan ako, pero yung po mga kausap ko, ini-inform ko naman. At nag-a-agree po sila. So sabi ko, Lord, ito yung ano ko talaga na huwag akong umalis. Hindi ko alam kung may prevent or ano, pero yung pagsunod po doon sa udyok ng Banal na Espiritu kung nasa sa inyo. Sabi nga po, the fruits of the Holy Spirit's empowerment sa ating buhay, unang-una, consistent spiritual growth, obvious personal transformation. Hindi pwedeng hindi ka mababago. Kung wala po yung ano, yung dito na ako nabuhay at dito na rin ako mamamatay. Anong pagbabagong inaasahan mo sa Panginoon? Itatransform po tayo. Maging yung ating pong pagkaunawa sa mga bagay na espiritual, sa kanyang mga salita, mauunawaan po natin. At pangatlo, visible ministerial progress. Sabi nga bakit kayo pumupunta dito? Kung marami naman churches dyan, nung maayos na, may airport, di po ba? Pero makita po natin na yung pong ministerial progress, may mga dating hindi po nag-share dito na nag-share na ngayon, at yung kasunod doon mag-disciple na. Mga ngalaga na ng mga kaluluwang pinapaalagaan sa kanila ng Panginoon. Unang-una po, hindi tayo tinawag ng Lord para hindi po umuulang at makinig. Meron pong ipinapagawa sa bawat area kung saan kayo nandun. Hindi ko kayo tatawagin sa Baclaran. Hindi ko rin kayo tatawagin sa General Trias. Pero ako nakakapag-minister sa mga kapitbahay namin doon pag ako lumalabas. Bira. Mahirap po kasi nasa subdivision. Pero nakakapag-minister ko ako, kwentuhan lang. Hindi ko sila dinidisciple na ganyan, tawag-gabi mo, ay makasalanan ka. Hindi. Kwentuhan lang. Pero na-share ko kung ano yung ginagawa sa akin ng Panginoon. Simpleng kwentuhan lang kasi minsan masyado tayong doctrine na kailangan ito. So, kasama po yun. Tapos, increased financial capacity. Hindi ka mananatiling mahirap, hindi ka mananatiling nangangailangan. Ngayon, kung may mga pagkakataon na nagiging ganon, ay dahil po may itinuturo o meron kang hindi ginagawa sa Panginoon. Kaya po, magiging visible kung talaga pong hindi, visible, magiging, hindi po, ay, ang aking apo! Ngayon, aking apo, ayan. So, isang biyaya po ng Panginoon na nakapagsulpa siya. Okay, so kasama po, sabi nga yung increased financial capacity,
then yung pong higher and wider social influence. Mga kabataan, ang laki ng influensya nyo sa social media. Kaya makakapag-share, makakapag-disciple kayo na kung gusto rin nyo. Tama ako? Yan. Okay. So, sa pangalawa po, so yan po yung una, na kung paano nating malalaman that we are living under open heaven. Then, pangalawa po, our life and ministry are nurtured and sustained by the now word of the Lord. Pakibasa nyo nga po sa Jeremiah 15:16. Ang iyong mga salita ay natagpuan ng aking kinain. At sa ganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Okay, so makita po natin na ang tanong ay natagpuan nyo ba ang kanyang salita at kinain? At tinitignan ko yung JFBC po, yun lang yung kumakain eh. At ako minsan kaya ako hindi nakakabong. Nabasa ko pero hindi ako nakakapagpindot-pindot ng kaya ako medyo may delay. Pero makita po natin, yung saganang akin ng iyong salita ay katuwaan. Nagaganap ba kayo pag nagbabasa, lalo na pag kayo ay sinasaway ng Panginoon? Nangungusap po ang Holy Spirit. Lalo na yung sa pagsaway, lalo na po, nasa apostolic doctrine tayo. Minsan talagang hindi natin matanggap. Matanggap talaga. Kasi mabigat. Pero makita po natin na nais ng Panginoon na patuloy tayong ituwid. Lalo na sa mga panahon po natin ngayon. Okay? At yung nakikita po natin nangyayari. Pangatlo, our life and ministry are constantly opposed by the devil. Ito po ay kagagawa ni Dorothy na sabi niya, Mami, maganda sa Kung Fu Panda yung part 2. Ayan. So, nung napanood ko po, ito yung nakuha ko. Sabi ko nung soothsayer, your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story who you choose to be. At sabi naman po ni Paul, you gotta let go of your past because it just doesn't matter. The only thing that matters is what you choose to be now. Ano yung pinili mo na kung magiging sino ka ngayon. Kasi po, malimit na yung pong constantly opposed by the devil. Laging pinapaalala sa iyo yung iyong nakaraan. Tapos na po yun. Tagumpay man o kabiguan, tapos na yun. So, ang kailangan mo, ano yung pinipili mong maging sino ka ngayon? Okay? Lalo na po, may mga nakaasa sa ating mga kasunod na henerasyon. Ayan, yung mga apo, mga pamangkin, yan na po yung mga i-disciple natin sa henerasyon natin ngayon. Hindi ko sinasabing lumipas na po yung mga henerasyon dati, pero meron po may inihahanda ang Panginoon sa atin at kailangan tayo yung gumawa para sila din po yung gagawa sa kanilang generation. At makita po natin na patuloy na sa kanya pong biyaya, nawa po kalimutan na natin yung mga nakaraan natin. Huwag na natin alalahanin, lalo na yung mga kabiguan, lalo na yung mga bagay na hindi tayo nagtagumpay. Yung bumagsak tayo, pero pumagsak ka naman sa ibang subject. Hindi mo patuloy ka. Wala naman bumagsak si CJ. Yeah. Ngayon, pagka ikaw naman yung sobrang taas, lagi kang on the top. Huwag ka namang huwag kang maging full of self. Yan. Lagi mo pa rin ibigay yung glory sa Lord. At the same time, naging responsable ka sa pag-aaral. Yan, yung mga puyatan, mga hindi sleeper mga puyat. Lagi. Sana hindi sa pag-tiktok at sa paglalaro ng ano yung nilalaro nyo. Kita nyo yung mga violenting nangyayari ngayon sa mga kabataan. More on sa napanood sa media. Sinabi na doon sa kanyang nilalaro, saksakin mo. Oh, sigaksak. Diba? Ganun po yung influensya. Kaya huwag niyong, ako, dahil pagka ako yung nagpapahinga, naglalaro ako ng tiles. Hanggang tinanggal ko na po dun sa aking cellphone. Bakit? Kasi makikita mo, yun yung yun yung nagiging sanhi kung bakit ikaw po ay patuloy na yung oras mo na dapat sa Panginoon, biglang
may umaagaw. Kaya alalahanin nyo, even yung mga kakwentuhan nyo, yung inyong kapitbahay or kung sino man, makita po natin na talagang may mga distraction na ginagawa ang kaaway. Kahapon po, nag-umattend kami ng worship seminar. Sabi nga po sa mga worship team, mga kabataan, kung kayo'y nag-aaral, mag-aral muna kayo, huwag kayong mag-boyfriend. Pag kayo ay nakagraduate at nakapagtrabaho na, unahin nyo muna, i-honor ang inyong mga magulang at hindi agad mag-boyfriend. At lumodot sa magulang at tumulong kayo sa church. So, ganun po. At huwag muna kayo mag-aasawa agad. Yan. Pero lang po si Dorothy kasi kasi bigla napasama sa dahil alam din Pastor Jojo. Yung tatlong anak po ng panganay ng mga pastor. Pastor Louie, Pastor Desian yata, si Pastor Wilbert yata, yung si Ezra yata meron. Kala ko si Abby meron na, wala rin pala. Wala na daw pala. Yan. So, tapos our life and ministry needs are being supplied supernaturally. So, sabi ko nga po, nung makalaman kong merong gustong umupa dito sa lugar na to, sabi ko kay Ate Mami, di bumuti po. Hindi ako nagano na, Lord, paano yung church, sana mga kami magtitipon. Wala pong worry sa akin eh. O, hindi dumating yung time na hindi natuloy. So, hindi ko naman po sinasabing, hindi lang yung natuloy. Kasi alam ko may pinapagawa ang Lord eh. May nakalaan, may appointed time ang Panginoon, pagdaman may lupa, ayan yung may-ari ng lupa, at mamaya tama-tama kanyang pagdating dahil may pagbinitingan kami with regards po sa mga kondisyon. Mahirap pa ng sa subdivision at maraming paek-ek. So, pang-apat, so, dito na po tayo magpapatuloy dahil yung natapos natin. At makita niyo po sa buhay niyo, hindi pa sinuplayan ng Lord ang inyong mga pangangailangan. Nung nagtaas ang presyo ng gasolina, nag-worry na ba kayo? Anong pambili ko? Give us this day our daily bread. Bakit daily? Nais ng Lord sa iyo at sa kanya ka umasa. Ang mundo po, na-prophesy na yan, mangyayari yan. Yung gera, hindi ko sinasabing sa trap ang ginamit ng demonyo na, pero pati yung kuya ko na dapat uuwi ng March. Pero ng May. Sinabihan ko lang mo siya, Kuya, baka pwede hindi ka muna umuwi. Aatendan na ng reunion ng elementary yata. Sabi ko, Kuya, baka pwede mo ka. Hindi kasi nakalo na ako. Hindi ba Sotomayor? Ha? Hindi ba Sotomayor? Hindi. Sotomayor ba? Oo. Ayun. Pero sinabi ko sa kanya, Kuya, wise decision nung sinabi niya. Huwag na muna, baka magkagera, ma-stranded pa. Pero ibig sabihin, sabi ko, Lord, may warning na siya. Sinabihan ko na noon. Kung may pinapasabi po ang Lord para sa inyong mga kamag-anak, huwag kayong magduda or lalo na sa mga kasamahan nyo sa bahay na hindi paligtas. Actually, kayo yung gagamitin ng Lord para i-disciple. Pero unang-una, makita muna yung mga pagbabago sa inyo. So, sabi po dito, our life and ministry are unstoppable despite opposition and persecution. At sabi po sa Matthew 10:16-18, Amplified Bible, listen carefully, I am sending you out like sheep. O, like sheep lang. Katulad lang ng tupa. Ano po ba ang kondisyon ng tupa? Ano po ba ang ng tupa? Ang karakter ng tupa? Ha? Maamo, marunong sumunod sa shepherd, kung saan siya direct. Okay? Among, saan lang? Wolves. Okay. So, sabi ko nga po, nung last week, last week ba yun? Na kung alam niyo mong anak ka ng Diyos, kung paano si Jesus ay tinep, asahan mo na meron ka ring temptation. Meron ding ilalagay ang kaaway, kasi nga sabi ko, hindi na inaagaw ng kaaway yung nasa mundo, kasi kanya na yun eh. Yung mga anak ng Diyos, yun ang kanya talagang pipiliting agawin para maisabak ka sa impyerno. Oh. May nabuburang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay kung hindi nagpapatuloy. Basahin mo po sa Revelation. Sabi nga po dito, so be wise as serpents and innocent as doves, have no
self-serving agenda. Yan. So, may mga pagkakataon, sabi nga po kahapon minsan ang gusto mo lang ministry. Pero more on sa may good intention ka. Yun. Kaya po makikita po natin, beware of men whose nature is to act in opposition to God, for they will hand you over to the courts and flog you in their synagogues. At sa 18 po, and you will be brought before governors and kings for my sake, as witnesses to them and to the Gentiles. But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say, for what you are to say will be given you within that very hour. So, huwag nyo nang nga rin maiwang kayo pag-rapture. Dahil may hindi pa kayong ginagawa sa Lord. Baka biglang unatan na yung iba. Yung rapture po, yung bago dumating po yung Antichrist, bago mag-expose. Naan na po din. Hindi pala na-expose. Wala ko siguro. Okay. Pero makita po natin. Meron pong talagang tao rin yung Antichrist. Kaya lang, bago pa po siya ma-expose o mag-manifest dito sa mundo, aalisin na po yung mga totoong nakakilala at may personal na relationship sa Lord. Kaya po huwag na natin hangarin na, at kung maiwan man kayo, sabi ko nga lagi, maiwan man. Kung sino man yung maiwan, siguraduhin nyo na hindi kayo bibitaw sa Panginoon at patuloy na magpapasakot sa kanyang gusto. For it is not you speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you. Brother will betray brother to death, and the father his child, and children will rise up and rebel against their parents and cause them to be put to death. To be put death. Okay. So, tama ba yan? And you will be hated by everyone because of your association with my name. Okay? But it is the one who has patiently persevered and endured to the end who will be saved. Kaya sasabihin mo, hindi, ligtas ako ngayon. Ano po yung katotohanan o yung patunayan na ikaw po ay ligtas? So isang bagay po na makita natin na talagang yun pong biyaya ng Panginoon para po tayo ay magpatuloy na manatili sa Kanya at huwag pong umalis. Sabi nga po dito, an instruction given by the Lord to the 12 disciples or 70, but their enemy before is our enemy now in our days. Kung sino po yung binigay na instruction ng Lord na ito mangyayari, ito yung mga magiging kalaban nyo. Kung noon pa po yun, New Testament, binigyan na ng warning, yun din po yung kalaban natin yun. Pero sabi nga po, unstoppable tayo. Kung ano man yung opposition, huwag ka mag-give in doon. Halimbawa, for a time being, pwedeng nasa pagsubok ka, problema, anong lumalabas sa bibig mo? Ako po, kahit ako'y kinaiinisan nitong dalawa pag ako'y tanong ng tanong, naitulong ko na yan sa'yo, mami. Ay, alam mo naman ako'y matandain. Hindi ko sinasabi na ako'y makakalimutin. Matandain ako. Sinusulat ko. Yun nga lang, tumatanda ako sa kung sinulat. Ganon. Bakit? Itinatanggi ko ba? Hindi, kailangan ko rin kasi mag-improve. Kailangan may gawin din ako para hindi nakatanong ng tanong sa kanila. At mga kabataan, huwag naman kayo maaasar pag kayo tinatanong, magturo kayo. O, di ba? Lalo na po kung di alam na magulang. At yung mga magulang, mapagpakumbaba na inaamin na hindi nila alam. Yan. Kaya kailangan po talaga ay matuto tayo. At isa pong biyaya ng Panginoon na sabi nga but understand this that you are destined. Pakisabi nga po, I am destined. I am destined To be unstoppable. to be unstoppable. Yung mga hindi nagsalita, ninyo magiging destiny yan. Kasi po, the moment na ipinakonfess sa inyo, narinig ng Lord yan at nakikita niya kung sino yung bukas ng pinto, ng bibig. At kinonfess po yun. Bakit? Hindi naman ako ganun Kaya nga, hindi ka nga ganun Kaya ganun ka gagawin ng Panginoon na maging unstoppable ka sa anumang problema, anumang pagsubok na kinakaharap mo, maging sa trabaho yan, sa eskwelahan yan, at makita mo na hindi dahil sa iyo,
kundi yung strength na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. 2 Timothy 3:10-12, pakibasa po. You, however, know all of my patience, way, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Okay, so alam nyo na yan ha. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. At minsan, kasama nyo pa sa bahay yung persecute. Kahit lahat na kayo ay may relasyon sa Lord. Mami, bakit ka ganyan? Nagagalit ka pa rin. Eh, magagalit talaga ako. Pero yung galit nyo, sabihin nyo, sa ginawa ko, hindi sa iyo. Di ba? Nagagalit ako na hindi mo ginawa magpugas agad, kahit 3 araw na nakatampak ka yung hugasin. Magagalit ka na talaga noon. Di ba? Pero yung sa hindi mo paggawa, yung disiplina. Yung pinaghubarang damit kung sa lama itapon. Di ba? Kasama po yun. Akala nyo yung mga maliliit na bagay, wala pong halaga. Pero kasama po yun sa pagdisiplina. Kung dali ka na ng Lord sa ano, actually, yung lakad namin sa Malaysia, mukhang wala pang balita. Hindi naman ako pupunta ko ng gera. So, okay, antay ko pa lumaki yung ako ko. At malagdagan, okay. So, sabi po na sa reader and order. Malagdagan, tsaka yung sa kasal, okay. Ang boy niya muna pala. While evildoers and impostors will go from bad to worse, so yung mga evildoers po, kaya makikita po natin yung progression din ng pagiging yung mga kasalanan ngayon. Deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Kaya kailangan may natututunan kayo at kumbinsido kayo. Because you know those from whom you learned it. Sabi po niya kay Timothy, at siya po ay disciple ni Paul. At now you have diligently followed my example. That is my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, steadfastness, persecutions, and sufferings. So ito na po yung naging attitude ni Pablo na nakita ni Timothy. Such as happened to me in Antioch, at Iconium, and at Lystra, what persecutions I have endured, but the Lord rescued me from them all. So, kung may mga pinagdadaanan po tayo ngayon, for a time being lang yan. Ang tanongin nyo, Lord, anong dahilan? Bakit dumadaan sa akin ito ngayon? So, kung paano po na yung pong, mga pastor po, sabi nga po, yung, hindi naman ho lahat dito nakikinig. Nakikinig lang, pero hindi lahat nakikinig. Pero makita po natin, for us pastors, our members hears and listen to us, but what about us? Whose teaching we are embracing? So kasama po yan sa pagsaway sa amin. Kaya nga po dapat isang mentor ka lang. Yes, madami sa social media, pwede ka makinig kahit kanino. Pero kung paano ko sinasabi ko sa inyo, kung ano na yung natanggap ko, pinapakinggan ko lang kung ano yung patuloy na magpapalago dun sa natanggap ko na. Hindi na ako naghahanap ng iba dahil hindi ko nagkakagulo. Pag kung sino-sino, sabi nga po, isa lang yung mentor mo. At sabi nga po yung author of books na warm body, it only takes life to impart life. Mga kabataan, nakakapalpulo ko nga binabasa nila eh. Tama ba? Ano yung binabasa nila? So lang pala, binabasa ko mga kapalaran. Kaya hindi ko na binabasa. So, bibili ka ng mga kapal na ano yung tawag nila. So, an author of the book who blesses you, di ba, kay Miles Monroe, Lenny Hill, may mga libro po. At patuloy na yung kay William Boone, at yung mga building ng church. So, pero, since hindi mo kilala, o hindi ko ka-personal na kilala, at hindi ka rin naman niya kilala, si Miles Monroe, di ba, pati sa social media, nakapakinggan natin at nag-i-encourage tayo. Pero since wala tayong personal na relationship, hindi ka tulad ng mentor ko na pagka basta pwedeng dumalaw, pwedeng makipag-usap, pwedeng tumawag. Pero meron po ako ano. Kaya mo, meron pong impartation of life. Kaya po yung mga discipler nyo or yung mga
leader na nakatalaga po sa mga kabataan, sa mga nanay, mga tatay, makita niyo po, nakasama po yan sa inyo pong trabaho, sa inyong mga dinidisciple at i-disciple pa. Sabi nga po, there may be impartation of information but not life, because impartation happens only in the context of relationship. Yan. Kaya po yung mga umiiwas na hindi po yung relationship na babae at lalaki na. Kaya nga may mga kasi sabi nga po, sa mga mag-asawa, talagang magtatalo kayo. Kasi magkaiba kayo ng perception eh. Iba ang binigay na pananaw sa inyo ng Diyos, mga lalaki at babae. Pero iisa lang kayo. Covenant relationship nga kayo. Kaya yung mga kaibahan nyo sa bawat isa, huwag nyo hayaan na mag-away kayo lagi. Kundi talagang pumagitna ang Panginoon, ang Holy Spirit sa inyo, at patuloy na magkaroon kayo ng sarili nyo, ng pagkakaisa sa inyong magiging desisyon. Yes, head of the family ang mga tatay. Okay? Out of the family ang mga nanay. Okay? So, pero makita po natin, i-exercise nyo yung pagiging tatay. Huwag naman na, ako masusunod dahil ako lalaki. Ako magpapalit ng lampin. Lampin. Hindi po ganon. Pero yung pong destiny ng inyong pamilya, nasa sa inyo po binigay ng Panginoon. Saan kayo titira, saan kayo lilipat, kailan kayo lilipat, saan paaaralin ng inyong mga anak. Yes, ang nanay po yung tagakuha ng informasyon, pero makita po natin, saan kayo nilalagay ng Panginoon? Anong purpose, bakit kayo nilalagay ng Panginoon? So, makita po natin na pwede tayong mabless sa kanilang mga teachings, pero sabi nga po talagang yung pong buhay ang hanapin nyo na patuloy pong sa inyo, makipag-relationship. At doon kayo makipag-relationship. Di ba, Nicolette? Okay. So, when you follow somebody, not only do you know his teaching, but even his or her suffering, his challenges, you are a partaker of his life and ministry. So, isang biyaya po ng Panginoon, alam niyo ba, nabanggit kayo ni Pastor Jojo. Yan po si Pastora. Dahil nag-ano doon, ang mga bali daw, naghahanap doon. Hindi na Pastor doon, okay na po. At hindi na, Ninang, ilang years ba na may sakit si Pastor? 15 years. Talaga pong, sabi niya, kung paano hinubog sila ng Panginoon, sila po yung pamilya, yung kanilang mga anak, even yung church po. Sabi, personal, wala naman ako kinukwento sa kanila. Oh, siguro, nakakapagkwentuhan ako nun, pero yung makita ko na, nakita nila? Nakita niya. Alam niya. Okay, so alam po niya na talagang kung paano na overcome kahit na during po yung pagkakasakit ni Pastor at yung pong sabi kami yun, di ba? Yung pong makita natin na may sakit siya, may sakit din ako, pero dahil kahit may sakit po si Pastor, nakakapunta ako sa mga center. Yung dalawang anak ko po yung tagapag-alaga, kaya naman po yung aking pagkain hindi po natigil. So isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga po sino bumuhay pinipili yung pakinggan? Hindi ko sinasabi yung pakinggan sa iba. Pero sino yung pinipili yung pakinggan? At who among those who am I listening mentors me and shape my life? Yan. I-shape pati yung kaisipan mo. Sige, mag-resign ka na. Uy, saan natin? Sa isang taon na mami kasi para pero kasama po yun. Anong kurso yung kukunin mo? Kasama po sa ipinapanalangin. Kung patuloy na, at yung pong covering, napaka-importante po yung covering ng inyo pong mentor. Ito po sabi ng 2 Timothy 12-14, "Lead all who delight in pursuing righteousness are determined to live godly lives in Christ Jesus will be hunted and persecuted because of their faith." Okay. Sino po muli yung uminom ng alak? Wine na lang. Red wine. Para healthy. Yan.
Kasi, di ba, minsan naman pag may event, family event, minsan hindi mo maiwasan. Oo, pero si pastor nga, sabi niya, alam na pastor ako doon sa community namin, pagkaan ko, pastor, tagay ka muna. Tinawag ko pastor talaga. Tumagay ba siya? Isang ano lang. Ibig sabihin, hindi porke tumagay ka, hindi siya nag-inom. Kundi tumagay lang para ipakita na hindi tayo nagse-separate sa mundo. Doon na tayo tinawag. Pero huwag kang lagi, dahil baka mamaya, sa kasama yun sa temptation. May mga mahilig sa chismisan. Makinig ka lang, huwag ka na makisama sa chismisan. At kung ikaw hindi pa nakakapagsaing, eh kayo uwi na at ikay magsaing na. Okay? So, sabi nga po dito, but evil men and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue the things that you have learned and of which you are convinced, holding tightly to the truths, knowing from whom you learned them. Okay. Ang bilis natin. So, makita po natin, isang bagay po na makita natin, yung tumatanda po tayo. Sino rito hindi tumatanda? Makikita mo yung mga yan, yung mga, sabi nga sa Sunday school, nililiit pa talaga eh. O ngayon, mga dalaga na, may asawa na, may anak na. Sino, ikaw? Wala ka pa. Huwag ka na ay, pero yung mga tinawag naman po talaga maging maging single. Ako, single ako, bakit? Dito. O, at least dito, pero single pa din. Kasama na yun. Pagka nagkakatito yung may mga bagay na mga tulong. Pero sabi ko, wala na akong desire. Desire talaga eh. O baka kahanap ka sa ibang tribo. At kung maghahanap kayo ng boyfriend at girlfriend, siguraduhin nyo lang parehong tribo. Kung wala sa church nyo. Kaya atin kayo ng mga annual at saka mid-year summit. At baka magkaroon pa ng second part ng worship team na seminar. Ang haba nun, 250 slides. 250 slides, 1.5 day. At marami pong natutunan sa susunod ka, pati nga yung mga leader eh. Kasama po sa natatalakan, dinadaanan, wala sa ano po yun. Pero makita po natin na yun pong life and ministry ng aking mentor, Pastor Gilbert, sabi nga, lumakilala po niya si Dr. Jonathan David. Sa dami din ng kanyang mga inatingan. At may mga time pa na talagang, sabi nga niya lumakita na niya si Dr. J, wala pa pong sakit nun, ay patuloy po na nakita niya na sabi nga somebody formed my life and ministry, following this pattern of life and ministry, sabi nga po, kung wala po si Dr. J, wala din siya. At isang kagalakan ko po, na first time niyang isinama kami na umaten, yun yung time na in-acknowledge siya ni Dr. J bilang anak ko. At ngayon, may mga anak na rin si Pastor Wilmer na nagko-conduct ng sariling, sa kanilang mga sariling lugar. At may mga sariling platform na dahil napatunayan niya na talagang meron pong mga tinawag kung kung paano yung tatay niya ay may anak, siya din ay magkakaanak. So makita natin, grow old knowing your identity. So if I know my identity, being grateful will always be with me. So, yung pong makita po natin kung hindi po tayo grateful sa mga magulang natin, in the spirit, sino yung nag-form ng ating way of thinking, ng ating buhay, hindi po tayo magiging grateful. At isang bagay po na nung bago mag-annual summit noong January 26, ginawa po ni Pastor, kahit na gano'n na yung kalagayan ni Dr. J, hindi na ako nakakatayo yung mag-isa. Hindi na rin umaten. Kumbaga umaten lang siya doon sa annual summit o yung pagtitipo ng apostolic. Wheelchair, nakikita na lang doon sa tapos may pero sa, alam niyo, the next niya, pag-wheelchair niya, please cover me in prayer. Yun po. Dahil alam po niya yung relationship nito sa kanyang mentor. So,
if you didn't know who gives you the heritage, the inheritance, the legacy, it will be hard for you to become grateful. O, diba? Yung mga inheritance natin sa ating mga magulang, naibigyan pa naman ang dating ng araw. Hindi po sa hindi grateful. Minsan may hinihingi rin ng pagkakataon. Kaya nga po, nakita natin na gaano po tayo yung pong ating kilala po ba natin kung sino yung nag-form. Dito marami na pinagdaanan ng church eh. Di po ba? Pero sino po yung nag-form sa atin? Then, pang-anim, how do we know we are living under open heaven? Our life and ministry are laser focused in fulfilling our assignment. Kaya nga po, nagkaroon na tayo ng building, ay kasama po doon yung vision natin. Kailangan i-memorize natin. I-memorize talaga. At paikliin natin kasi mahaba. May vision at vision natin. Sino ba yung mga aabutin natin? Kaya nga pag tinatanong ko lang, may papapunta ba sa amin sa Vista Verde? Pero yung isang bagay pinakita sa akin na, Lord, tingnan nyo, nasaan tayo ngayon? Cavite, ilang lugar pa yun? Tansa. Tansa pa kayo nakit? Tansa. O, Tansa. Magkaiba pa lang sa ano yun, sa division. Ako, General Trias. Ito, Bacoor, Molino. Diba? Parehong Bacoor lang, yan. Tapos meron sila. Silang pa kayo, Tagaytay. Tagaytay, o. Hindi nyo? Kaya sabi ko na, ano kami, hindi kami nadadat, mga taga-Baklaran lang eh. Baklaran Las Piñas, di ba? Las Piñas pa. So, pinakita sa akin ng Lord, kung saan sila nandun, doon sila gagamitin. Hindi nyo kailangan mag-ano na, yun nga lang, kailangan nyo mag-undergo ng discipleship. Paano umabot, paano mag-share, paano makinig. Yan. Hindi lang, ang discipleship po kasi hindi lang po ikaw nagsasalita. Kailangan marunong pa rin makinig doon sa mga dinidisciple mo. Sabi po sa John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to complete His work. So, tayo po ba ay sabi ko nga, ang isang hagal ko, bago ako kunin ng Lord, makompleto ko kung ano yung pagawa niya sa akin at sa church. So sabi po ni Dr. Jonathan David, fire doesn't need any agent to promote itself because fire has its own way of promoting itself. Di ba pag nagkasunog, anong gagawin ng tao? Sunog. Hindi naman gano'n, di ba? Sunog! Di ba? Sisigaw natin na gano'n. Pero hindi naman sinabi nung ako'y na promote mo ako. Personally. Ganon din po ako may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Makikita yun, lalo na ng mga kasama natin sa bahay. Ba't hindi ka na nagagalit ng malakas? Bakit nabago ka na? Huwag niyo mong sasabihin, bakit Kristiyano ka na, wala nang kailangan baguhin sa ilang Panginoon. Hanggang ngayon, may binabago pa sa akin. Hanggang ngayon, learning pa din ako. Hanggang ngayon, kailangan ko pang magpasubmit sa gusto ng Lord. At kailangan kong patayin yung sarili ko araw-araw. Kayo, pinapatay niyo ba yung sarili niyo? O masarili niyo yung nasusunod? Lalo na kung marami na kayong alam. Spiritually, intellectually, sa business side. Maganda po yun na natututo. Nung nagpa-check up po ako sa RMC, sabi nung katabi ko, alam mo ba kung paano pumuti ang kilikili. Ito mo sinabi mo itim ang kilikili ko. Pero siya po yung dating maitim yung kilikili. Alam mo ba, ginawa ko lang. Nung pag nagpipiga ako ng lemon, hindi ko pipigayin na hair. Magtitira ko ng coffee. Tapos lalagyan ko ng baking soda. Tapos ang gagawin ko, papahin ko sa kilikili ko. Pero saglit lang. Tapos yung iba, papahin ko sa katawan ko, sa buhok ko, naku, ang kinis ng buhok ko. Hindi ko naman tinry. Pero ibig sabihin, pwede pala, yun yung natural way at hindi po yung mga chemical. Ang dami na pong chemical, yung mga kabataan, kahit hilig ng mga ulo, pinagpapatahid. So, hanapin yung natural way. Kayo yung sumubok, pabalikin mag-gilid yun. Kaya gusto nyo pumuti. Yan. Kasi pinakita ko yung akin sabi ko, ito nga po, marami na akong peklat dito eh. Pero hindi ko sinasabing wala akong wala talaga akong pinapahid pagka nagkakasulat ako. Kung kasi yung naging dito eh.
Kaya nga hindi ako makapag-pistida. Pero mas okay naman sa akin. Sabi po sa Mark 6:11, if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them. Kung paano po nasabi nga, yun pong ating, hindi na po natin yung, sino pa yung pinapaabot sa inyo ng Lord. Yun po yung isipin natin, sabi ko nga yung bang kaibigan mo, pagdating ng araw, makikita mo nasa impyerno. Tapos sasabihin sa'yo, hindi mo kasi sinare sa akin si Jesus. Yung kapatid mo, yung pamangkin mo, pag nakita ka nasa langit, tapos siya nasa impyerno, wala pong purgatorio ha. Tapos biglang susumbat sa'yo. Inuud na ako dito. At yung uod ko, hindi namamatay. Kasi hindi mo sinare na minahal pala ako ng Lord. Si Jesus namatay pala para sa akin. Para iligtas ako mula dito sa kapahamakan dito. May ako'y hindi namamatay doon. At hindi rin sila mamamatay. Kung habang buhay tayong mga nakakilala sa Lord na buhay sa langit, nagpupurit, sumasamba sa Kanya. Kaya dito pa lang po, during ng praise and worship natin, yung pagtaas pa lang ng kamay, hindi kalahati. Mataas ang kami kalahati. Lord, I over my life. Hindi mo maitaas. Paano pag dumating ka na sa harap ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Hindi na pwede yung complacent ka o talagang ayaw mo. Ayaw ka lang, makakapunta ka dun. Dahil kung may mataas na standard ng Panginoon sa pagpupulit ng santa sa Kanya, bawal ang late. Ganoon. May mga pagkakataon na talagang, sabi nga po, 2 Timothy 4:6-7, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure from this world is at hand, and I will soon go free. So, kita niyo yung pananaw ni Timothy? At hand na yung kanyang pag-alis dito sa mundo, kasi may ina-expect siya na ibang lugar, o yung lugar na talagang dapat andun siya. At sabi, I will soon go free. At nung nandito po tayo sa mundo, nakatali tayo sa batas ng mundo. Batas ng inyong subdivision. Sa amin, sa kawawa namin, ikaw-bilis. At nag-elect na ng panibago. So, yun yung mga ganong klase. Dahil hindi pala kami under ng Jehovah. Imus lang. So, I have fought the good fight and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. So, paano po pag iba naman yung sinabi ni Pastor, iba yung napakinggan ko dito. Meron po talagang mandadaya at meron mga mandalaya. Kaya may nadaya kasi may mandalaya. Okay? So, makita po natin, guard natin yung ating sarili sa mga pinapakinggan natin. So, isang biyaya po ng Panginoon, sabi ni Timothy, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Inaasahan niyo po ba na maging hanggang sa inyong mga anak at apo at kaapu-apuhan kung siya darating si Jesus? Patuloy po nilang mapapanatili yung pinagmulan. Sabi nga yung mga bagay na naibahagi nila nung sila'y nabubuhay pa. Kasi nga for a time being lang tayo Meron lang tayong season na gagawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So, sabi nga po dito, pakibasa niyo nga po, bawat isa sa atin, I am fighting the good fight, I am finishing the race, I am keeping the faith. So, kasama po yan sa declaration, lalo na sa Biblia. Lalo na pag kayo nasa pagsunod. Lalo na kung may problema. Problema, saglit lang mo yan, lilipas din mo. Kung may bagay na itinuturo sa inyo ang Panginoon, during yung problema, yung may time na may problema, matuto na kayo para mabilis na matapos. Okay? Makagraduate na agad. Pero hanggat hindi kayo natututo, takal-takal lang ito problema ito, hindi pa matapos, tapos hindi pa nababago. Baka naman kayo binabago ng Panginoon, pero pala yung frame para sa asawa mo. Lord, baguhin mo siya. Sino po
nakakilala sa Panginoon, responsable kayo muna mabago at ipanguhan niyo si Kristo na sa inyo. Hindi po yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Isang patotoo na narinig ko kay Ate Maripino nasa Australia siya. Yung isang ano po niya, kapatid ba o mga kuya, comment mo? Kapatid ba niya rin? Lema si Darisay. Yung kanyang bayan, sabi niya, may pastor na nag-share sa akin. Isip-isip ba rin? Kala mo, natutong ka mo ko. Pero nung time na sineran siya, naintindihan niya. At patuloy na, makita natin, may timing din po bawat isa sa atin. Mga mahal natin sa buhay na pinananalangin natin. Huwag niyo pong i-give up sa panalangin. Huwag kayong maiinip kung hindi pa tinutugon ng Lord. Nakita po natin, ako nga, tinatanong natin, ano, sasama ko ba sa pabasa? Pabasa ka po. Eh, hindi na kami nagbabasa. Pero pupunta ho ako dahil birthday ng tiyahin ko. Kaya lang, meron silang malaking nasareno na sa tulong bata kami, talaga nakandun yun. Bigyan ako, magpapasa ako. Eh, po, ate ko ng birthday. Hindi, birthday ng tiyahin ko. Sabihin, isang way ko na hindi lumayo sa kanila na dahil na-born again na, kasi meron kong kapatid naman yun ang ma-attend sa Church of God. Kaya lang hindi rin sila, eh mga may nagdagat na. Naabutan sila ng Panginoon sa ganung klaseng talaga. So, ministering under closed heaven is stressful. Do not stop in the middle of the race. Let us learn to hold on to what God has called us to be and to do as He is the one who will sustain us and we will finish the race. So, amen po ba? Kaya nga po kailangan open yung heaven. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong magpakumbaba at patuloy kong maging under ng gabay ng banal na spirito. Kung ano yung sinasabi sa inyo. Ako po, trabaho ko lang ipanalangin yung bawat pamilya, lalo na yung mga estudyante, kung mayroong mga kailangang pagdaan ng mga exam, yan, at yung kung even yung sa nasa ministry, kailangan po. Pero mag-upgrade na po yan. Sila na yung mag-pray sa susunod. Luke 12:24, consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them, and how much more value are you than the birds? Okay. Kung nakakita mo kayo ng ibon, lalo na yung narinig nyo pang umaawit. Umaawit talaga eh. Buti pa yung ibon, umaawit eh. Di ba? Yung mga pag nag-cheer po yung ibon, lalo na pag ako naghihintay doon sa aming waiting shed, namamangha po ako. Yung ibon, napatuloy na tutulog sa'yo. Di nakikituri din ako. May kanta. Kumakanta ako ng malina lang. Mamamarinig yung mga ibang ano. Yes, you can worship God. You can commune with God kahit saan lugar ka nandun. Kahit may kausap ka, lalo na mga mag-asawa, kayo po ay partners in destiny, kung kayo ay pareho na. Kung meron po sinashare ng asawa nyo, kayo intercessor. Hindi yung mali naman yung share nyo. Huwag kayo maging critic, maging intercessor muna kayo ng asawa nyo. At ipanalangin mo. Kung may mga ginagawa man siya na patuloy na hindi ayon. At saka dapat meron kayong pagkakaisa sa inyong mga bagay. Sa mga bagay na ipinapagawa sa inyo ng Lord. Mapa-business yan, mapa-ministry yan. At personal, di ko kayo pag-iwalay. Maganda na yung mga mag-asawa dyan. Darating po yung time, yung mga mag-asawa ang magpe-pray para sa mga mag-asawa. Ilang kayo mag-asawa na nandito. Para sa mga tatay at sa mga nanay, o sa mga lalaki at babae, sa husband and wife, at mga kabataan, wag muna si Micah sa boyfriend and girlfriend, at baka mamaya bigla mag-boyfriend yan na agad yung mga nandito eh. So kasama yun. Ayun, sa mga kabataan. Especially po, na talagang makita natin. Sabi nga po sa Deuteronomy 28:8, pakibasa po. The Lord will command the blessing on you in your storehouses, and in all to which you set your hand. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Okay, so makita po natin yung storehouse natin.
Even yung paggamit po natin dito, nagbabayad po tayo sa kuryente tubig. Yun nga lang, yung mga tubig na ninyo, kayo na bahala magbigay. Yun po yung pagiging responsable at hindi na inaasa. Kahapon po sinabi lang, kung meron kayong mga tumbler, pakidala nyo na nga. Hindi pa rin po nagdala. Kasi nga, umuupa pa rin po sila doon sa church na kanilang na pinagdausan ng gawain. So, yan. Kaya kailangan po natin yung wisdom din po sa mga magdadidesisyon with regards sa ating church. Talagang buti na lang may mga attorney, may mga architect na napagtatanungan ng mga kapatiran po natin. Yan. So makita po natin na even yung ating profession, makakatulong po sa iba. At patuloy na, yun nga, makikilala nyo na sila pag sumama kayo sa annual summit. Yan. Acts 20:24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. Yan. Hindi yung, ay, pagod na ako, bulapay na ako. Diba? Yung mga naunang natapos sa takbukan, diba? Sa ganun pa, kahit na may buhok sa kilikili. Diba? Tuwan-tuwa sila eh. Okay? And the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Bawat isa sa atin nilagyan ng Lord ng grasya. Aminado ba kayo doon? Kailangan lang, sabi nga, may grace para sa service, may grace para sa pagtuturo, pero makita po natin, multiple grace yung binigay ng Lord sa atin, mag-concentrate ka doon sa kung anong grace yung nasa iyo. Pero maaari kang tumulong sa iba. Sasamsam ng mga sigla, hindi ka pa makatulong. Patingin ka lang gano'n. Kasi dala-dala ko yan, kahit doon sa church eh. Saan-saan din ako na sigla. Hindi na masura, okay lang. Hindi, okay lang po. May gano'ng klase. Kasi natural na nasa iyo yun eh. Okay? At makita po natin, nung mamatay si Gideon, Judges 8:28, thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years. Kaya lang, nung namatay siya, no sooner had Gideon died that the Israelites again prostituted themselves to the Baals. They set up Baal Berit as their god. Kaya hanggang ngayon po, yung nangyayari sa Israel, yung hindi nila pagsunod doon sa First Chronicles na pagkamatay ni Gideon, balik mo sila sa idolatry. Kaya hanggang ngayon, inaanin nila yung pagsuway. Kahit nakakampi na nila yung Amerika. Yung pagsuway na yun, generation po kasi ang mag-aanin. Kaya nga po, even ngayon, sabi ko sa pamilya namin, sabi ko, balik mo yung kinuha mo. Gusto kong putulin ko ano man yung kasalanan ng tatay ko noon. Tinuloy pa nung akin na, dumanda ka. Ang ano? Kasama yun. Kasi gusto ko maputol yung kasalanan. Huwag nang tumuloy sa mga anak. Kaya kung may dinidil po sa inyo ang Panginoon, magpadil na kayo. Pagsisihan, i-confess kung kanino kailangan i-confess, maging sa mga anak nyo. Lalo na kung may binitawan kayong negatibong salita, maghihirap ka. Hindi ba alam sumpa na yun? Huwag mo na lagyan ng sa pangalan ni Jesus. Sinabi mo maghihirap ka, hindi naman nakalagay. Yung mga salitang negatibo na ibinibitawan nyo. Kaya nga pag galit ka, huwag ka magsasalita agad. Huwag ka sasagot agad. May sinasabi pa yung asawa ko, iniisip mo na kung ano yung sasagot mo. Makinig ka muna. At isang bagay, pag galit kayo, huwag kayo magsasalita agad. Alam ni Dorothy yan. Pag-asar ako, at tinila ako kumibo, bumugas na siya na hugas eh. Hindi, kasi sabi ko, ayaw ko magkasana na baka kung anong pang masabi ko sa iyo. So yun na, ganun klase ba? Natitay mo yung sarili mo. At kung may mga nabitawan ka naman mga salita na hindi maganda, pwede ka naman humingi ng confession sa napagsalitaan mo. Para magkasundo kayo. Para magkaisa kayo. Ulit.
So, like being poured out as a drink offering to the ready vessels will be an oil for God to be working in the succeeding generation. Mga tatay at nanay, mga lolo't lola, meron lang po tayong season na tayo nang gagawa para maipasa sa ating mga anak ang yung pinaniniwalaan natin. And even yung mga may pananampalataya noon na andito pa po yung bunga ng kanilang pananampalataya na ipinagpapatuloy. So, legacy transfer and succession is in the heart of it. So, isang biyaya po ng Panginoon. God is looking for leaders that will continue to grow. So, kahit po 80 anyos na kayo, wala pa naman 80 dito. Ako, kasama na sa ano ko, Lord, patuloy akong matuto, patuloy akong lumago kahit pagtanda ko. Kahit hindi na ako yung nakatayo dito. Kahit taga-alaga, tagahatid na lang ako ng ako. Mga ganong klase, no? Yun, patuloy tayong lumago. Kahit nakikinig lang tayo, patuloy ka lumalago. Patuloy ka natututo. Kasi pinakamahirap nga po, sabi nga po yung the greatest or the biggest room in the world is the room for improvement. And the room for learning. Hindi, matanda na ako. Alam ko ng lahat yan. Yabang na yun. Sa ating pong pagtatapos dito sa How Can We Know That We Are Living Under Open Heaven. Pakibasa nga po. Our life and ministry are empowered by the Holy Spirit. Second, Our life and ministry are nurtured and sustained by the word of the Lord. third, Our life and ministry are constantly opposed by the devil. fourth, Our life and ministry are being supplied supernaturally. fifth, Our life and ministry are unstoppable despite opposition and persecution. sixth. Our life and ministry are laser focused in fulfilling our assignment. So, ang kailangan lang, malaman nyo ano yung assignment na binigay sa inyo ng Lord, individually and as a church. Sino ba yung pinapakot ang Panginoon sa atin? Nabibuild pa tayo? Nababago pa tayo? Kailangan may transformation, may transition din naman ngayon. Amen po ba? At yung kasunod po niyan, isang linggo na yan. How important is accurate connection in relation to succession? So next week na po yan. At isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga kung paano tumaas ang presyo ng gasolina. Yung pong pagpunta nyo dito, na may sacrifice on your part, dahil mahal ng gasolina, yung time nyo ng pag-travel, yung favor ng Panginoon, makikita nyo rin na patuloy na nag-i-increase sa inyong buhay at hindi po magkukulang ang Panginoon. At sabi ko nga po, inaalam pa namin, alam mo na ba? Hindi mo pa alam yung lugar. Meron po paanyaya si Pastor Jojo, 10th of meeting. Ito makakasama na siguro itong mga open po sa lahat. Fourth Sunday, sa tama-tama. Pero sa hapon po yun. Kaya lang inaalam ko pa yung saang lugar. So makita niyo po na gusto ko kayong maisama sa pagtitipon ng mga katribu din. Kahit dito lang sa Metro Manila. So sana po paghandaan niyo yun. Sabi ni Ate Maripi, tanda niya ay alas 2 hanggang alas 4 na yun. Okay, LRT na po tayo. Makasakay naman kayo sa LRT, hindi po kotse. Pero yung mga kay kotse, ano talaga yun kung sino mga kakarating. So, makita po natin, hindi natutulan ng Panginoon. Patuloy po siya magsusupply ng ating mga pangangailangan.